Update muna tayo mula sa may Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Kasama natin ang Senior Science Research Specialist ng naturang ahensya, si Sir John Larry Deximo. Kaugnay pa rin po ito dun sa malakas na lindol o pagyanig. Nangyari po kagabi dyan sa may bahagi ng Cebu Province. Magandang tanghali, magandang araw ho sa inyo, Ginoong Deximo. Si Bombo Genesis po ito, kasama natin si Bombo Ever. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. Opo, magandang tanghali din po sa ating mga tagapakinig. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. Welcome sa Bombo Network News, Ginoong Deximo, sir. Kamusta po yung mga monitoring ho natin ngayon dyan sa may bahagi po ng Cebu Province at of course yung mga karating po mga probinsya? I understand na yun sa report ng PHIVOX kanina hanggang sa 600 na po yung mga natukoy na mga aftershock. As of now, alas 12 na po ng tanghali. Ano pong mga development dito, sir? Opo, as of today po, hello? Yes, sir. Go ahead po. As of today po, mayroon na po tayong namomonitor na 722 na mga aftershock. As of today, mayroon na po 722 aftershock. At yung reference station natin ito, ay mayroon po tayong exceptions na nasa Philippine City. Doon sa halos 800 na mga aftershock na ito, gaano po kalalakas ito? Ano po yung mga range ng lakas ng mga ito, sir? Yung mga earthquake po ito ay may nag-release po ng magnitude 1.4 to 4.8. Oo. 4. And is it possible na may mas matataas pa or mas malalakas pa, sir? O hindi naman na? Opo, inaasahan po natin yung mga aftershock sa ngayon. May mga namomonitor pa din po tayong mga aftershock malapit po sa epicentral area. Ito po mga aftershock may persist for several days or weeks to weeks. No? Some may be felt nearby the affected area. Pero yung sa halos 800 na nababanggit natin kanina dito, doon sa monitoring ho ng PHIVOX, saan po yung pinakamarami ho dito, sir? Maraming ano po? Saan po yung pinakamarami? I mean, anong lugar po nangyari yung may pinakamarami? Pakiulit po, sorry. Doon sa halos 800, sir, na namonitor ho ninyo, saang lugar po yung nakapagtala ng may pinakamaraming aftershocks? Hindi ko po medyo chat. Pakiulit po. Sorry. Doon po sa mga natukoy na ninyo kanina na aftershocks na halos 800, saang lugar po yung may pinakamarami ho dito? Lugar. At yung mga nalolocate po natin ng mga earthquakes na ito, ang marami po tayong mga bandang Bogo City, no? Yung mga epicentral areas po nito. Okay. Bomber, your questions? Right. Sir, yes, sir. Doon po based sa historical data na hawak po ng PHIVOX, ito po bang tumama na 6.9 na magnitude na lindol dyan po sa Cebu? Can we consider this as one of the pinakamalakas po na paglindol o pagyanig na tumama po sa buong Pilipinas? Sa ngayon po, ay kinukonsider natin siya dun sa area na yon na malakas, no? Strong earthquake po, yung 6.9. 6.9. So yung mga recent natin sa may bandang Visayas, nagkaroon tayo ng 6.9 din noong 2012 sa may Negros Oriental at 7.2 naman noong 2013 sa may Bohol, no? At itong nangyari ngayon sa Cebu, isa din po ito sa mga significant or damaging earthquake na nangyari sa isla. Alright. Just to follow up po, ito po bang tumama na magnitude 6.9 na lindol? Nakapag-trigger po ba ito sa mga fault lines, especially dyan po sa naging sentro po ng lindol? Yung tinitingnan po nating generator, kung bakit nagkaroon po ng earthquake, ay marami po tayo diyang mga offshore local fault sa area na yan. No? Sa ngayon, may mga malalapit na mga fault sources na pwedeng panggalingan. Meron tayong Bogo Fault, sa Daang Bantayan din yan din, saka yung Cebu Fault System. Pero yung epicentro po na nangyari kagabi ay nasa may karagatan po. No? So meron po tayong mga tinatawag na offshore fault na nangyari po itong event kagabi.
Okay. Follow up ko na lang po dahil nagkaroon po ng pagsabog din po doon sa Bulkang Taal this morning lang, and kasunod po niyan nito pong nangyari po na lindol doon sa Cebu. Meron po ba itong kaugnayan or nagkaroon na po ba ng the same incident the previous years po based the historical data na rin po na hawak po ng PHIVOLCS? Ang tinitingnan po namin ngayon ay wala pong kinalaman, no? Yung mga nangyaring lindol sa gabi saka yung pagbutok ng Taal. Although meron tayong mga nearest active volcano sa Cebu, yung Biliran sa Canlaon na nasa alert level 2. So kami po dito sa PHIVOLCS, yung procedure po namin for this is yung mga earthquake na nangyayari near active volcano, we will continue to monitor po yung activity that may affect for this volcano. At wala po itong kinalaman po sa Taal. Okay. Pero hindi naman ito naapektuhan, sir, yung nababanggitin nyo yung mga active volcano nito, like itong Canlaon? Wala. Sa ngayon po, minomonitor po natin, no? Kasi ito po yung dalawang active volcanoes na malapit po dun sa pinag-nangyari ng lindol. Sige. Ginoong Deximo, maraming salamat. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. Siguro bilang paalala na rin po sa mga kababayan po natin dyan sa bahagi ng Visayas area, ano po yung mga worst case scenario na tinitingnan po natin ngayon dito, sir? Ngayon po, Go ahead. Apo. doon po sa mga affected communities natin sa nangyari lindol, please, hello? Sir, yes, sir. Go ahead po. So yung mga affected communities natin malapit po sa central area to prepare for possible or more mga aftershocks, no? Kasi tuloy-tuloy po ito, no? In case of another strong earthquake na managdaman, we recommend na yung mga tao po is to protect themselves by doing the dock cover and hold. Kung nasa bahay naman po at saka sa office nila, yung mga heavy furniture at saka appliances should be strapped. Matanggal o bumigay at makadagan po sa atin yung mga heavy furniture na yon at makakospa po ng injuries sa atin or maaring maging dahilan nung maging kasyos tayo. No? Tapos yung mga structures natin na merong mga cracks na, no? Yung mga buildings. Yun. So it is pwede itong ma-enhance dun sa sinasabi ko mga succeeding earthquake or mga aftershocks. So ang best is to contact yung mga concerned municipal or city engineering office para ma-inspect at mabigyan po ng advice yung mga ganong klaseng bahay o lugar. Best yung inspection at monitoring sa mga ito. Maraming salamat, Ginoong Deximo. From time to time, muli kaming uugnay po sa inyo para sa mga dagdag pang development. Maraming salamat. Ingat po kayo, sir. Okay po. Maraming salamat din po. Ang Senior Science Research Specialist ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, si Ginoong John Larry Deximo.